Sa wakas, sem break na. Makakapagpahinga na rin. Ang hirap din kasi ng pagsusulit namin sa chemistry. Ano kayang magandang gawin? Naputol ang aking pag-iisip sa pagtapik sa aking balikat ng kaibigan kong si Noemi. Ang lalim ng iniisip mo ah. Tapos na yung exam, uy. Oo nga pero di ko alam kung papasa ba ako. Papasa yan. Ikaw pa ba? Top student ka kaya sa klase natin? Tapon ka mo. Tumayo kami at lumakad papunta sa cafeteria. Ang daming tao. Bakit ba naman kasi sabay ang break ng first year at second year? Kala mo naman ang laki-laki ng kainan. Nagpunta na lang kami ni Noemi sa tindahan sa gilid ng eskwelahan kung saan konti lang ang tao. Ate, isang order nga lang siomai at 2 kanin. Ate, ako rin. Grabe. Tatako ng mga babaeng to. Uy George, ikaw pala. Tara, dito ka na kumain. Ang hirap ng test kanina, no? Buti na lang may kodigo ko. Kodigo? Hindi nga. Joke lang. Ito naman, sabay pa kayo. Oh, ayun na pala yung pagkain. Tara, kain na tayo. Habang kumakain ay napatingin ako sa bandang gilid kung saan may isang lalaki na kanina pa nakatingin sa amin. Guys, huwag kayong pahalata ha. Tumingin kayo sa kanan. Yung lalaking naka-red na cap. In fairness ha, gwapo siya. Ikaw talaga, ang bilis ng mga mata mo sa ganyan, Marie. Ano ka ba? Hindi yun no. Kanina pa siya nakatingin sa akin eh. Hindi ba kayo naaasiwa? Wala yan. Baka nagagandaan lang sa'yo. Napakibit-balikat lang ako at hindi na pinansin yung lalaki. Ang dami rin namin napagkwentuhan mula sa exam hanggang sa teacher naming terror. Mag-aalas 6 na ng gabi nang nagdesisyon kami na umuwi na dahil madilim na rin. Pasakay na ako ng jeep nang marinig ko ang sigaw ni Carol. Marie, pinapatawag ka ni Mrs. Castro. Ha? Bakit daw? Hindi ko alam pero importante daw. Puntahan mo na lang sa room 206. Napailing ako at napasinghal pero wala rin nagawa kung hindi tumalima. Konti na lang ang tao sa koridor. Kailangan ko nang magmadali. Ma'am Castro, pinapatawag niyo raw ako? Naghintay ako pero walang sumagot. Dahan-dahan kong itinulak ang pinto at laking gulat ko nang makitang walang tao. Bigla akong nakaramdam ng hindi maganda. Nang akmang ako'y paalis na, ay bigla akong may naramdaman na tumakip sa aking bibig at nakaramdam ako ng unti-unting pagkahilo. Buong lakas akong bumalikwas upang tignan kung sino ang tao na nasa likod ko. Walang sombrero. Tanging nasambit ko bago ako mawala ng malay. Pagkabalik ng aking malay tao, ay minasdan ko ang aking paligid. Nasa loob ako ng isang kwarto at nakagapos ang aking mga kamay. Nagpumilit akong makawala. Nasaan ako? Tulong! Pabulong kong nasambit habang binabawi ang aking lakas. Hindi ako pamilyar sa lugar kung nasan ako. Nakakatakot. Nakakakaba. Hindi ko alam kung makakauwi pa ako sa amin ng buhay. Kailangan kong mag-isip ng mabilis. Gising na ba? Huwag niyong sasaktan ha. Kundi, malalagot kayo sa akin. Oh boss, sabi mo
Sino ba yan? Ano bang balak mo sa kanya? Matagal ko nang pinag-isipan to. Matagal ko nang plinano. Kaya huwag kayong papalpak. Habang nakikinig ako sa kanilang pag-uusap, ay naalala ko ang scalpel na nasa bulsa ko na nakalimutan kong isauli kay Noemi. Buong lakas kong kinuha yung scalpel at dahan-dahan kong hiniwa ang tali hanggang sa makalas ito. May mga yabag at may nagpapasok ng susi para buksan ang pinto. Nagpanggap ako na nakagapos pa rin at nagtulog-tulugan. Hello? Good evening po, tita. Nandyan po ba si Marie? Aba, wala pa. Akala ko may project kayo at kayo ang magkakasama. Hindi po, tita. Exams po namin ngayon. Hinahanap nga po siya ni Mrs. Castro kasi gusto niyang batiin dahil na perfect niya exam kanina. Na-late lang daw po si Mrs. Castro dahil dumaan pa siya ng faculty kanina. Pagkahalong gulat at pag-aalala ang naramdaman ng mga magulang ni Marie. Nag-text siya kaninang 6:30. Sabi niya gagabihin siya ng uwi dahil tatapusin niyo yung project na requirement bago mag-sem break. Imposible po yun, tita. Naku, baka yung lalaking nakapulang cap kanina. May nakatingin po kasi sa amin na lalaking tinuro si Marie. Sige po, i-report ko po ito kay Ma'am Castro. Sige, pupunta na rin ako sa police station. Samantala, bumukas ang pinto at may pumasok na lalaking may dalang pagkain. Iniabot niya ito kay Marie. Miss, gising na. Kumain ka na. Pakiusap, tulungan niyo po ako. Wala po akong ginagawang masama. May isa pang pumasok sa pinto. Ito yung lalaki kaninang naka-red na cap. Nagkaroon ako ng pagkakataong matitigan ng maigi ang kanyang muka. Nakikilala ko siya. Siya yung kapitbahay namin dati. Si Enzo. Pero bakit niya ginagawa ito? Nakikilala mo na ba ako, Marie? Oo, ako ito. Ang madungis na kapitbahay niyong pobre na hindi mo man lang mapansin dati. Napakasuplada mo. At kahit ngitian ako, hindi mo magawa. Para bang may nakakahawa akong sakit. Kung makaiwas ka sa akin, ganun-ganun na lang. Pero kahit suplada ka, hindi na wala ang pagtingin ko sa'yo. Matagal-tagal na rin kitang minamatyagan. Kahit saan ka magpunta, andun ako. Ngayon, sisiguraduhin ko, magkakasama na tayo. I'm sorry, Enzo. Hindi ko sinasadya. I'm sorry kung sinupladahan kita dati and things end up this way. Pakawalan mo na ako. I promise, magiging mabuting kaibigan ako sa'yo. Nag-iba ang timpla ni Enzo at pasigaw na sinabi. Akala ko ba top student ka? Akala ko ba matalino ka, Marie? Bitiwan mo ko. Nasasaktan ako. Ano bang gusto mo? Ikaw ang gusto ko. Ang mahalin ako at makasama ka habang buhay. Hindi kita gusto. At sa ginagawa mo, lalong-lalong hindi kita magugustuhan. Nakatayo ako ngunit nahablot niya ako at sinuntok sa aking sikmura. Hindi ka na makakalis dito, Marie. Habang buhay na tayo magsasama. Inilabas ko ang scalpel sabay tusok sa kanyang mata. Tumakbo ko ng mabilis palabas sa kwartong yun. Bumalik ka dito! Marie!
Maingat akong nagtago sa may isang malaking drum sa gilid. Diyos ko, tulungan niyo po akong makaligtas. Ilang sandali lang, nakahinga ako ng maluwag nang marinig ko ang sasakyan ng mga pulis. Naka-on pala ang GPS sa aking telepono at na-trace ang kinaroroonan ko. Napaakap ako sa aking mga magulang habang inaaresto si Enzo at ang kanyang kasama ng mga pulis. Salamat, maraming salamat po. Huli kong nasambit bago ko dalhin sa ospital. Simula noon ay hindi na ako nagsuplada. Matagal na panahon din bago ako nakarecover sa traumang idinulot ng pangyayaring iyon. Minsan naiisip ko, paano na lang pala kung hindi naka-on ang GPS sa cellphone ko? Paano kaya nila ako mahahanap? Ano na kayang nangyari sa akin? Ilan lang yan sa katanungang tumatakbo sa isip ko hanggang sa ngayon.